Part 6. Ito na, part 6 ni Saldico. Inilabas na ang ebidensya mapatungkol kay Lisa Araneta Marcos. Totoo ba to o hindi? Oo. Tapos ito pa, Norman Mangusini ko ba yan? Oo. Ito pa yung pinakamalupit dyan, mga banateros. Yung about kay Tantuco ay totoo pala. Paktay ka diha. Ito, etong content na to ay hindi po para alam niyo yun na ako po'y nakikiramay sa nangyari doon kay Tantuco. Pero may mali kasi talagang nangyayari na kailangan talaga nating busisiin at alungkatin at pagdugtong-dugtungin. At para din kasi mabigyan din ng hustisya yung pagkamatay ni Tantuco dahil nga ay sa pamamagitan ng coke na ito ay na-overdose at nabalitaan kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos doon. At hindi rin tayo papayag na etong pangyayari na to ay ang ginawang panakipbutas dito ay yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. Kaya hindi tayo papayag na talaga na hindi mailabas kung ano yung katotohanan dito. Ayan yung mga pag-uusapan natin ngayong araw. At mamayang upload ko mga 2 PM. I-upload naman natin yung about kay Saldico. At dito, nga pala, eto, may ako sa inyo, may bang tawag dito? May dahu. Sinong cabinet secretary ang may kabit na sa kanyang mga staff? Papakita ko sa inyo mamaya. Usapang kabit na naman tayo, no? Ano to, mala Tito Soto lang? Kamusta na kaya yung issue pala ni Tito Soto? Wala na rin akong balita. Brasin nga natin to muna. Hindi ako nakapagtanggal ng mikrobyo sana eh. Kaya siguro nagkaka-virus yung lalamunan natin eh. Ano yun? Meron pa dito, ito. Ano yun? Ano yung puti na yun? Ba't may puti dito? Ha? Ayan. So eto nga mga banateros, etong nangyaring pagkamatay ni Tantuco ay ito daw ay overdose sa coke at kasama dito si Lisa Araneta Marcos. Ngayon, etong ebidensya ay nilabas na. At dito, ano nga ba rin ang mga pwedeng ikaso kay Lisa Araneta Marcos kung sakaling mapatunayan nakasama at isa nga rin siya sa mga salarin sa sa dahilan ng pag-overdose ni Paulo Tantuco sa tinatawag na coke. Hindi ko na lang pwede idugtong, baka tayo, alam nyo naman. Medyo may pagkamarte di si Lolo Whitey. At dito rin kasi hindi rin tayo papayag mga banateros dahil etong issue na to ay ito yung ginawang kaya para hindi ito makita ng taong bayan, ginawa nilang panakipbutas dito ay si Pangulong Duterte at mismong si VP Sara Duterte na rin na nagpatunay dito na ito ay totoo. Kaya papanoorin natin ito ha. Oo, paalala po, part 6 ni Saldico. Part 6. Tama ba, part 6? Oo, part 5 part 6 ito. So bago tayo mapunta doon, dito muna tayo sa mga kakaibang mga balita. No? So katulad na lang nito. Lacson di bababa sa 1 billion dapat isaoli ni ex-DPWH Yusek Bernardo. Alam nyo yung abot naman dito, wala naman problema dito. Talagang ako pabor po ako na ibalik yung pera na yan. Ang hindi ako pabor dito kay Senator Ping Lacson. Senator Ping Lacson, Pinky Web, aka Pinky, palitan natin, Pinky Man, yan. Aka Pinky Man, bakit eto na sasabi mo? Ang tanong namin, bakit yung kay Martin Romualdez, kay Marcos Jr. at kay Bunuan, hindi mo masabi-sabi to? Anong meron? Yun yung isa sa mga katanungan na gumugulo sa aming isipan. Na bakit hanggang ngayon parang tikom ang bibig mo sa issue ni Martin Romualdez at ng iba pang mga involved na tinuturing mong boss di umano. Ay,
Oo, nagpapakatuta na talaga sa alam niyo eto, kaya siguro din na hindi pinapayagan ng tadhana or ng panahon na manalo itong si Senator Ping Lacson bilang kasi itong ilang takbo niya na rin sa mataas na posisyon, 'di ba? Siguro sabihin na natin mga ilang beses na rin. Vice President, kung di ako nagkakamali, Vice President at President, 'di ba? Kung di ako nagkakamali, ha? Mm. Tawag dito, kaya siguro hindi ito manalo-nalo dahil nga rin siguro sa ganitong attitude nito na talagang may kinikilingan. Kasi alam nyo, kahit papano, kahit sobrang makasalanan natin ng mga Pilipino, ay hindi pa rin hinahayaan ni Ama na kahit papano ay pabayaan tayo. Tingnan nyo yung mga nangyayari ngayon. Kahit na sobrang talamak na ang korupsyon, kahit sobrang hirap na ng kalagayan natin, kahit papano nakakahinga-hinga pa rin tayo kahit papano dahil unang-una may lumalabas na ebidensya. May panahon na mismo ang nagchi-checkmate kay Marcos Jr. pag nagyayabang siya about flood control at ngayon ay umiiyak na siya. 'Di ba? So kahit paano hindi tayo pinapabayaan ng itaas ng ating Ama. Ngayon, eto si Ping Lacson kaya hindi din siguro to manalo-nalo dahil sa ganung dahilan na dahil may ganito nga siyang tinatagong madilim na pag-uugali. Yun nga yung pagiging one-sided at pagiging tau-tauhan ng isang makapangyarihang politiko at syempre hindi niya naman gagawin to kung hindi dahil sa di umano ay kabayaran na pera. So ikaw ba naman, hahayaan mong masira ang pangalan mo ng libre? Wag na, uy! O, tingnan mo yung mga vloggers ng mga loyalistang tanga, mga dilawang tayo, mga kakampwet. O, tingnan mo kahit na masira yung pangalan nila, okay lang, bayad kami. 'Di ba? Yun yung katwiran nila dun eh. Sabi nga ni Kalbong Bakla, yung mukhang kuol yung bunganga. Oo, sabi niya, ano na tayo, practical. Oo, ano na tayo, practical. Cash to cash. Kaya talagang mga wala nang pakialam to. Tingnan nyo, yung ginagawa ni Tito Soto, ni Ping Lacson ngayon, wala na. 'Di ba? Kahit na doon ko nga napagtanto na ang kabit ni Tito Soto si Ping Lacson. Malay natin. Baka siya talaga yung tinuturo ni ni Anjo Iliana nakabit no? Itong si Ping Lacson, no? Hindi talaga din to nag-iwalay At pansinin niyo rin yung galawan nitong dalawa. Talagang wala na silang pakialam. Kahit masira ang kanilang pangalan basta depensahan nila or proteksyonan nila si Martin Luther Romualdez. Ganun kalupit. O ito pa. Siyempre, ang sister ni Pinkman, ni Auntie Pink, ni Pinky Web, walang iba kundi si Tabingi ang panga. Walang iba kundi si Percival Paloma, ang tigapagtanggol ni Laila de Lima. First time in history of the Philippines to. No, na ang mga makakaliwa, ang mga dilawan, ang mga pinklawan ay tutol sa impeachment ng mga Marcos. Tutol sa impeachment ni Marcos Jr. O, sabi niya rito, akbayan wala umanong nakikitang dahilan para i-impeach si President Bongbong Marcos Jr. O, diba? First time in history to. Hindi kasi alam nyo, hindi sa totoo lang, ang talino din ng mga dilawan, ng mga pinklawan. Ginagamit nila ang lakas ng administrasyong Marcos dahil napapakinabangan din nila. At sobra din naman din silang galit na galit sa mga Duterte. Pero ito lang yung masasabi ko. Pagkatapos nilang wasakin, kung mawawasak man nila, pero alam ko naman hindi naman nila kayang gawin yon. Pagkatapos nilang wasakin ng mga Duterte, pagkatapos nilang ibagsak ang mga Duterte, ay isusunod nila, sure ako, 1 trillion %. 1 trillion %, sure ako na isusunod din nila si Marcos Jr. Ngayon sinasakyan nila si Marcos Jr. kasi nga
ngani, napapakinabangan nila. 'Di ba? Napapakinabangan nila yung pera, yung kapangyarihan. Tignan mo, kahit mga convicted na sila, hindi sila nakukulong. 'Di ba? O si Franz Castro Lipad. Oh, nakulong ba? O tumakbo pa nga senador, 'di ba? Oh, convicted 'yun ha, convicted child abuser. Pero malaya. Doon ka talaga sobrang magtataka. 'Di ba? Yung tinatanggi nila na hindi sila protector ni Marcos, yung tinatanggi nila na hindi sila puppet ni Marcos, kalokohan 'yun. Sobrang kalokohan 'yun. Hindi kayo protector ni Marcos? Bakit hanggang ngayon malaya pa rin yung mga convicted na mga kasamahan nyo? Yun yung isang katanungan dyan. Ang lala nun, yung kaso ni Franz Castro na child abuser, convicted siya noon, korte mismo ang naghatol sa kanya. Pero asan si Castro? Yun nga yung tanong ni Senator Bato de la Rosa. Masyado mo kaming dinidiin sa war on drug issue, sa war on drug case. Pero ikaw, hindi mo nakita sarili mo. Convicted ka, kamusta ang kaso mo? Hindi porket congressman ka, kaya ka malaya ngayon. O, tingnan nyo, nung panahon ng congressman siya, si Franz Castro, medyo na ano pa to, ay, kasi congressman yan, malakas ang kapit. Pero putang na, hindi na congressman si Franz Castro, bakit malaya pa rin hanggang ngayon? Diba? Pero yung hindi mga convicted, kagaya nila Atty. Harry Roque, nila Alice Goo, nila Pastor Apollo Kibuloy, nila General Bantag, Tebes, o sino pa? Si Pangulong Duterte. O, sino pa yung mga pinaghahanap ngayon? Si Saldico. Doon kay Saldico, wala akong masyadong pakialam doon, pero mamaya pag-usapan din natin yan. Tingnan mo, sila yung pinag-iinitan. Hindi sila mga convicted, ha? Pero yung mga convicted na nasa harap na mismo ni Marcos Jr., hindi pinapakailaman. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi kakampi. Diba? Kakampi kasi, kung hindi kakampi, yari din yan. Katulad na lang ni Erwin Tulfo, convicted din. Ang daming mga convicted na nasa harapan ng Administrasyong Marcos na hindi nila pinagpapansin. Katulad na lang ni Pastor Benny Abante, na di umano dawit sa PDAP scam, 89 million. Bakit hindi pinapaimbestigahan yon? Kasi kakampi. Yung kaso niyang asawa ni Luistro, at si Luistro may kaso na rin ngayon. Bakit hindi pinapansin? Kasi kakampi. Ganun kalupit. Kaya eto, yung about naman dito sa impeachment ni Pangulong Duterte na karapat dapat bang i-impeach si Marcos Jr.? Oo. Unang-una, sa dinami-daming pagnanakaw na ginawa niya, karapat dapat na talaga. Pangalawa, sa mga namamatay dahil sa korupsyon ngayon. Dahil sa korupsyon ngayon, maraming namatay sa mga baha. Tapos, ang dahilan nyo na impeachment kay BP Sara, yung 129 million. Samantalang ang pinag-uusapan na nawawalang pera ngayon, trilyon. Kung hindi ba naman kayo trilyones na mga tanga? 'Di ba double T? Kung hindi ba naman kayo trilyones na mga tanga? Putang ina, pinag-iinitan niyo yung impeachment ni BP Sara Duterte na 125 million. Pero tahimik kayo sa insertion ni Martin Romualdez na nagkakahalaga ng 241 billion. Ganun kalupit. Tsaka ito Pera Gaba, kahit pa paano, hindi naman din ako masyadong kagwapuhan, yami lang, uy. Pero nagtataka ko, lahat ng mga taga-pagtanggol ni Marcos Jr., ganito ang mga pagmumuka. Kung hindi tabingi ang panga, lubog yung ilong. Bakit ganon? Marcos, why? Bakit ang papangit ng mga protector mo? Utangin na yan. Kung hindi mga pangit, mga sinto-sinto. No?
Ayos na mga protector ni Marcos Jr. Kung hindi mga bayot na mga kulang sa burat. Mga abnormal, mga walang utak. 'Di ba? O katulad na lang niyan, ito shoutout kay Bayot ng Canada. Ito, yung kalahi nito. Na puro ka-fake news yan. Pagka-fake news yan. Kamusta yung kaso mo dyan? Waiting ka lang. Pag uwi mo ng Pilipinas, mas marami pa. Ay, nako. Eto pa isa. Isa pang tagapagtanggol ni Marcos Jr. Ang crush na crush ni Ma'am Chitars. Bata kasi no? Kaya pang bumembang si Marcos daw si Ngagba daw kasi hinang-hina na tawag dito. Hinang-hina na bumembang. Yung isa sa mga gustong mabembang din. Etong ultimate crush ni Ma'am Chitars na si John Vic Remulla. Batang bata no? The kingpin of Manila. Ang siga ng Manila, ang hari ng mga lover boy. Sabi niya kay Saldico, umuwi ka na, kailangan mong managot sa batas. Yun na nga okay naman sana yun, wala tayong problema doon. At talagang kailangan panagutan ni Saldico yung mga kasalanan niya rito sa Pilipinas. Talagang kailangan niyang harapin yun. Wala ho tayo sinasabi na parang baliwala na porket nilalabas niya ebidensya laban kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. Hindi ho pa pwede yun. Kailangan lahat sila makulong. May maganda naman tong sinasabi ni John Vic Remulla. Ang problema dito, bakit hindi mo ito sabihin kay Marcos Jr. at kay Bunuan at kay Martin Romualdez? Alam ko naman na nandito sila. Si Bunuan lang ang wala. Ang problema dito, dapat ganito sabihin mo sa kanila, kailangan nyong managot sa batas. 'Di ba? Para kahit paano palakpakan ka naman namin. Hindi, pero ito hindi na rin to bago sa atin itong magkapatid na Remulla. Ilang beses na rin ho nilang ginawa ito na kapag may pagmahina na yung pundasyon sa isang administrasyon ay kaagad tong lumilipad sa kabila. Tiga-kapis ba kayo? Mga ka-lugar ko ba kayo? Ang bibilis nyong lumipad No? Hindi, talagang ganito na yung galawan na talaga ng magkapatid to. Kaya nga, ngayon, hindi rin malabo na itong magkapatid na Remulla na kapag pag naaamoy na nila or kapag nararamdaman na nila na itong pundasyon ng administrasyong Marcos ay mahina na, putang ina, lilipad din itong mga to. Ginawa na nila yung kay Binay. Ginawa na nila yung kay Binay at sa iba pa. At lumipad sila kay Pangulong Duterte. Nung alam na nila na hindi na nila mapapakinabangan ang mga Duterte, lumipad na naman sa administrasyong Marcos. So gawain na talaga nila itong mga ganitong lipad-lipad na yan, yung pa-transfer, palipat-lipat ng mga sinusuportahan. Kaya talagang talagang masasabi natin na sila ay lehitimong kabisado na ng mga Pilipino. At speaking of Saldico, alam mo Saldico, una po sa mga nanonood, hindi ho na, kasi may mga may mga nababasa tayo sa comment na yan, mga banateros, kinakampihan na si Saldico. Dahil nilalabas na yung ebidensya laban kay Marcos Jr. at Martin Romualdez kasi galit na galit sila. Gusto na nilang mapalitan si Marcos para yung si BP Sara na maging presidente. Bukod po doon sa pagiging yung sinasabi niyong gusto na namin ng mga Banateros brothers, kaming 7, ay gusto na namin maging presidente si BP Sara. Aba, oo. Wow, wala akong problema dun. I'm proud of it.
I'm proud of it, motherfucker. Pero yung sinasabi nyo na kinakampihan at parang ayaw na namin panagutin sa batas etong si Saldico dahil sa mga inilalabas niyang ebidensya, isang malaking katarantaduhan yun. Wala ho kaming sinasabi na hindi na panagutin etong si Saldico. Kagaya lang sinabi ko kanina, kailangan mong panagutan ang pagkakasala mo dito sa bansang Pilipinas. Wala kami sinasabi ng mga banateros. Kahit sino sa amin, wala kami sinasabi na parang absuelto na si Saldico sa amin. Katarantaduhan yun. Walang ganun. Kailangan niya pa rin harapin, pero wag muna siyang umuwi. Ayan, masusure ko yan. Talagang wag munang umuwi si Saldico. Alam niyo kung bakit? Pwedeng mapalitan ang pangalan ng Ninoy International Airport. Punta na, magiging Saldico Airport na. Eli Saldico. Oo, airport. Hindi kasi 'di ba, sabi niya may banta daw sa buhay, tsaka talagang yayarin talaga siya rito. Pag umuwi siya, sure po tayo diyan, talagang pag naiuwi si Saldico rito, paktay na. Oo, talagang hindi ito pero ito paalala ko lang sa inyo mga kababayan na wag din masyado tayong magpakampante kay Saldico. Anytime pwede niyang bawiin or pwede niyang baguhin yung mga sinasabi niya. At alam nyo naman na may pagkasinungaling tong taong to. No? May pagkasinungaling tong taong to si Saldico, kaya wag tayo masyadong magpakampante. Hindi natin siya ituturing na bayani porket naglalabas siya ng ebidensya laban kay Marcos Jr. at Martin Romualdez. Hindi natin siya ituturing na bayani dahil isa rin siya sa mga kawatan. Okay? Malinaw ho yan, ha? Dito naman tayo sa kabila. Eto na. Ang tandem na panga sa kasaysayan ng Pilipinas. The one and only, the strongest. Ano ba yung English ng panga? Wait nga lang, i-type ko nga lang, ha? Wait lang, ha? I-type, ano nyo nga dyan? I-type nyo sa comment section. Anong English ng panga? Tingnan natin. Panganay ang puta. Panga nga lang gago rin to Bank. People, ito nga, bank. Pakinggan natin. Anong panga? Panga. Gago yun Joe, ang alam ko Joe Oo, ang English ng panga. Still, why? Bakit ganun? Bakit walang lumalabas? Ang hirap naman. Alam ko Joe no? Joe ba to? O bank? Pero kanina may lumabas ito Panga. Oo nga. Yaman na nga yun. Buisit na yan. Yaman na. Pero eto po ang tandem ng panga. Patigasan ng panga. Pangiwian ng panga, patibayan ng panga. Putang ina, eto ang lalaban kay Marcos Jr. Walang iba kundi si Super Ben-Hur Abalos. Ang tumakbong talunan. Nangina mo, ginawa mo pang achievement yung pagdakip mo kay Alice Goo at kay Pastor Apollo Kibuloy. Anong nangyari sa'yo? Bagsak. Pero nagpaparamdam Nagpaparamdam ka ngayon mukhang gusto mong bumalik Ikaw Hindi ka pa ba nakatunog? Dudong? Hindi ka pa ba nakatunog na hindi ka nga ipinanalo ni Marcos Jr.? Dahil katulad ka lang ni Torre, pagkatapos pakinabangan, itsapuera ka na pre. Sabi niya rito, tignan nyo yung panga. Ay, ano ba nakalagay? Wait lang. Tignan nyo yung panga. Ay,
Paano pala? Paano? Sorry. Akala ko si NG yung ano eh. Tignan nyo kung paano siya sumagot. Sa mga tanong, tignan nyo ang kanyang kilos. Anong nakalagay? Tanggalin nga muna kita yan, tatay. Tingnan nyo ang kanyang mga kilos. Yan ba? Yan ba ang isang adik ko? Yan ba ay isang adik? Ang sagot ko, oo. Tanungin naman natin ngayon si Benhur. Shoutout sa'yo, Benhur Abalos, the super Benhur Abalos. Ha? Tigapagtanggol ng kriminal. Yun yung nakalagay dun sa poster niya nung tumatakbo eh. Tanungin kita ha, gawain ba or salita ba or kaisipan ba ng matinong tao na ang tubig ay ipunin at gamitin sa tag-ulan? Unang katanungan yun ha. Pangalawang katanungan, matino ba ang pag-iisip ng isang tao na iniisip niya na kahit wala naman siyang isip, na iniisip niya ang bagyo ay magkakaroon ng schedule pag pumupunta ng Pilipinas? Matino ba yun? Matino ba ang isang tao na sabihin niya na yung napanood daw natin doon sa rally ng Iglesia ni Cristo ay hindi daw yon ang kanyang kapatid? Matino ba ang isang tao na sabihin niya na walang nangyaring sakitan or dahas at walang barel ang mga pulis na sumugod sa KOJC compound? Matino ba yon? Matino bang kaisipan yon? Ano pa? Matino bang kaisipan yon na yung tubig baha gusto mong ipainom sa mga kababayan mo? Matino ba yon? Di nga, tanungin kita. Anong doon? Anong matino doon? At sinabi mismo yan ng kapatid niya. O baka naman, Sir Benhur Abalos, isa pang katanungan, last na. Bakit mo pinagtatanggol si Marcos Jr. sa pagiging adik? Ano bang alam mo sa pagiging adik? Yan ang katanungan dyan. Benhur Abalos, anong alam mo sa pagiging adik? Naranasan mo ba? O baka sabihin mo sa akin, ikaw ba, Jay, naranasan mo? Hindi. Hindi ko naranasan yan. Never. Never and never. Never's nothing up for you. Fuck you. Ay, sorry. Mali. Kanta pala yun. Ha? Never. Hindi ko naranasan yan. Pero, may karanasan ako na may mga nakakasama ako na gumaganyan. At ganyan na ganyan ang kilos at pag-iisip kay Marcos Jr. O baka sabihin mo naman, Benhur, ako din ganun. Eto pa, may katanungan pa ako, Benhur. Bakit din ngumingiwi ang panga mo? At ang pinakamalala dito, kahit ayaw na namin to ipagawa kay Marcos Jr. dahil pwede na tong manipulahin. Bakit sa napakasimple noon pa na pinapanawagan ng mga Pilipino na magpa-hair follicle test siya, hindi niya magawa-gawa? Bakit? Aber, bakit kaya? Ikakamatay niya ba yon? Hindi. Ikakabobo niya tayo? Ikakabobo ba? Ikakabobo ba ni Marcos yun? Matagal na. Ay, hindi rin. Diba? Hindi ka mamamatay sa hair follicle test, pero hindi na namin pinapanawagan ngayon yan dahil sa panahon ngayon, sa daming pera ni Marcos Jr., kayang-kaya niya nang manipulahin lahat. Kung ikaw nga na manipula ni Marcos, yung hair follicle test pa kaya? Ha? Nananahimik ka na eh. Tahimik na kami sa'yo, Benhur eh. Umentrada ka na naman eh.
Alalahanin mo Benor, hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasagot. Asan na yung 13 billion na pulburon na nahuli nyo sa Alitagtag, Batangas? Ha? Yung nahuli nyo sa Alitagtag, Batangas at nasa na yung driver nun? 'Di ba? Di ba ikaw yung isa sa mga nagparangal sa pulis doon on the spot? Proud na proud ka nun. Asan na kaya yung driver nung nahuli yung 13 billion pulburon sa Alitagtag, Batangas? Bakit hanggang ngayon wala na kaming balita doon? Bakit kaya? Why? Bakit? Eto pa. Eto na. Eto malupit. Eto ang malupit. Nakikita ko sarili ko sa kanya na napaka bait niyang tao. By Senator Pinky Man. Ay. Nag-backfire. Hindi, alam mo, Senator Ping Lacson, pagiging tuta mo kay Martin Romualdez at Marcos Jr., medyo natatanggap na namin. Pero hindi namin matanggap na baka pati yung power ni Marcos Jr. na nakakausap niya na ang kanyang ama kahit matagal na itong patay, baka gawin mo na rin. Wag naman sana. Sobrang kasipsipan mo kay Marcos Jr., pati sarili mo, hinahalin tulad mo na. Hayop na yan. Parehas daw sila yun. Mabait na tao. Pati yung sarili, nalintulad mo na. Grabe ng kasipsipan yan, Lacson. Grabe ka na, pre. Baka sa kakakasipsip mo, humumpok na. Humumpak na si Marcos Jr., ha? Akalain mo yun, dalawa yung sipsipan mo. Taas tsaka sa loob. Parang siya lang daw eh. So ito yung tanong, Senator Ping Lacson. Gaano mas mo kakilala? Partida, hindi pa, sabi mo, hindi pa kayo close ni Marcos niyan, ha? What if pa kaya kung close pa kayo? Paano mo masasabi sa amin na sobrang mong kilala si Marcos Jr. puwera doon sa kapatid niya na si Amy Marcos? Kasi 'di ba sinabi ni Amy Marcos na nagdodroga si Marcos Jr. Sinabi ni Amy yan, pati yung asawa niya si Lisa Araneta Marcos at pati yung anak niya na si Sando Marcos. Ewan ko lang dito doon sa dalawa. Baka nawiwisikan lang. Tingnan niya, sobrang napapaisip ang mga Pilipino na sabi mo hindi pa kayo close masyado ni Marcos Jr. niyan, pero parang kilalang kilala mo siya. Samantalang si Amy Marcos, simula nung bata sila hanggang sa naging gurang na sila ngayon at tumabingi na nga yung panga ni Marcos, magkakilala at kabisado ni Amy Marcos yung ugali at kilos at kung anong ginagawa ng kanyang kapatid. Samantalang ikaw, kailan ka lang sumulpot? Baka mala Norman Mangusin ka rin, ha? Nakamag-anakan ka rin ng mga Marcos. Ngayon lang namin nalaman yan. Anak ng teteng nung yumaman nung kumikbak ngayon si Marcos ng trilyon sa kaban ng bayan, bigla kayo nagsisilapitan, ha? Ano, magpapakilala kayong mga kamag-anak para maambunan din kayo? Tanginang yan. Tanginang. Ewan ko sa'yo, Ping Lacson. Sayang ka. Dito to lang na nangihinayang ako dito kay Ping Lacson, tsaka lalong-lalo na kay Tito Soto. Pero ika nga nila, hindi naman na daw sila tatakbo sa susunod. So, ano na sila ngayon? Parang hinuhugot na nila ang lahat. Para sa susunod, siguro baka malaki-laki din ginastos sa kampanya, kaya todo bawi-bawi muna ngayon.
Tapos may pangako pa si Tito Soto na yung sahod niya sa pagiging senador ay mapupunta sa mga estudyante daw. Ewan ko lang kung totoo yun pero alam ko naman na matulungan din naman itong si Tito Soto. Hindi tayo doon at isa din tayo sa natutulungan noon ni Tito Soto, no? Pero sabi ko nga, pag tama, palakpakan, pag mali banatan, mali siya ngayon kaya hindi natin siya kailangan palakpakan. Ba't mo pinalakpakan? At eto na nga, ang iniintay ng lahat. Tingnan ko nga. Oy. Eto, panoorin natin. Oy, wag yun na. Oy, yan na. Eto na nga. Iisa-isahin ho natin Pagdudugtong-dugtongin natin lahat ngayon. Pag-usapan muna natin to. Ligtas ang Pilipinas kapag walang Duterte sa Malacanang. Sa Malacanang, real talk yan. Hindi ko alam kung sino nagsabi nito Pero sila yung dalawa na nandyan. Pero hayaan na natin yan. Mali ang nailagay kong picture. Dito tayo. Unang issue, etong nangyari. Yan. Paulo Tantuco. No? First Lady Marcos may kinalaman nga ba sa pagkamatay ni Paulo Tantuco? Ito po, babalikan ho natin yung nangyari noon. Kasi sobrang, eto na ata ang pinakamagandang diversional tactic na ginawa ng Administrasyong Marcos na hindi natin masyadong napansin. Hindi natin to talaga masyadong napansin. Hindi katulad ng ibang mga diversional tactic nilang ginawa. Dito talagang grabe. Talagang na-twist talaga nila ng gusto. Talagang nabaliktad nila. Nailihis nila yung issue na dapat ay sa kanila nakatuon. So ganito nga. Napagbintangan si Lisa Araneta Marcos nakasama. Hindi mo muna natin tutumbukin. Easy lang kayo. Nakasama ni Paulo Tantuco bago ito pumanaw. At panahon na yon, dahil pausbong na nga yung issue kay Lisa Araneta Marcos at unti-unti nang gumagapang papuntang Pilipinas, para matabunan ito, ang ginawa nila, sakto namang pauwi etong si Pangulong Duterte galing Hong Kong at magkakasama kami nung time na yon. Ito yung nakita nila na pwede nilang i-divert or ipangtapal sa issue ni Lisa Araneta Marcos dito sa pagpanaw ni Paulo Tantuco. Dito nga masasabi natin na sobrang ganda, sobrang galing niyang ginawa nila. No, talagang natabunan talaga Pero hindi, sabi nga nila, ang baho, ang umaalingaso na baho kahit anong tabon mo niyan, sisingaw at sisingaw yan. Tama ba yung kasabihan ko? Baka nagkakamali ako Parang mali no? Kaya mo na. So dito natin napagtanto yung binahagi ni Senator Amy Marcos na sinabi niya na kaya niya daw pinilit na magpakasal na etong si Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos para maiwas sa bisyo etong si Marcos Jr. na hindi akalain ni Senator Amy na mas lalala palalo. So doon, isipin niyo maigi na kung hindi totoo, kasi talagang may mga video, 'di ba? May mga video na magkasama talaga. Ito si Paulo Tantuco at si Lisa Araneta Marcos. At talagang may mga sabi-sabi pa nga na ang isa pang ginawa daw para hindi daw lumabas itong issue na to, yung gold bar daw na parang yun daw yung ibinigay sa Amerika para hindi na makasuhan itong si Lisa Araneta Marcos. Tapos, mga ilang araw pa lumabas din tong issue na to. Na kandidato pagka-gobernador na pinsang buo ni First Lady Lisa Araneta Marcos, arestado. No? Arestado
Arestado ng CIDG, entrapment operation. So ano ba yung entrapment operation? So i-research natin ulit yan. Re-research natin ha. Entrapment operation. No? Ano ba to? Anong meaning ng entrapment operation? Saan na dito? Ito. Yung entrapment operation is criminal law case, no? Ito ay isinasagawa sa may mga kasong, wait lang ha, asan yung nilagay ko rito kanina? Asan yung nilagay ko rin? Wala yung nilagay ko kanina. Ito, show natin ha. Nubo pa rin tayo, hype na yan. Ito ay bypass operation, no? Operation to trap or capture a person who already has the crime intent. Nawala yung nilagay ko. Wait lang, hanapin natin, tangina. Nilagay ko dito kanina yun ah. Ha? Ito yung kadalasang ginagawa ng mga NBI para sa isang operasyon na natutugisin ng mga kriminal na tanging mga NBI lang ang nakakaalam para madali ang paghuhuli. Ito yung entrapment operation. So kadalasan kasi dito, at lalo pag sinabi mong bypass operation, ay ito po ay nagkakahulugan na ang involved dito ay droga. Droga talaga. Nawala yung nilagay ko, naka-prepare na yun, hindi ko nabura ko ata. So ayan nga yung nag-viral noon na nakaagad itinanggi ng Malacanang na hindi daw kaano-ano to ni Lisa Araneta Marcos. So pagbabasihan natin sa muka. Tingnan natin sa muka ha. So yung mata, no, yung hugis ng muka lisang-lisang Araneta talaga. No? Yung mukha, halos pareha sila ng mata eh. Ayan o, tingnan nyo, takpan natin to ha. Ayan o. Lisa Araneta Marcos ang lumalabas. Kahit sa mukha lang natin, kahit napakababaw na investigasyon yun sa mukha, pero halos tugma pa rin. So ano nga ba yung pwedeng ikaso kay Lisa Araneta Marcos? Ito. At ito po yun. Panoorin po natin. Ano yung pwedeng niyang kaharapin dito sa mga kasong to? May basihan ba ang mga kumakalat na balita Panoorin natin linking to. First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Today, pag-uusapan natin ang timeline, ang official findings, at bakit ito isang malinaw na halimbawa ng guilt by association. Ito po ang timeline ng pangyayari. Noong March 2025, ginanap sa Los Angeles, California ang Manila International Film Festival, kung saan dumalo ang ilang personalidad mula sa Pilipinas, kasama na ang First Lady Liza Marcos. Kasama rin umano sa entourage si Paulo Tantoco, isang kilalang personalidad mula sa pamilyang Tantoco ng Rustans. March 8, 2025, natagpuang wala ng buhay si Paulo sa kanyang hotel room sa Beverly Hilton Hotel. Based on the official report from the Los Angeles County Medical Examiner, Paulo Tantoco died due to acute cocaine toxicity with probable atherosclerotic cardiovascular disease bilang contributing factor. Sa simpleng salita, accidenting overdose ito, compounded by an existing heart condition. Pero walang palatandaan ng foul play o krimen. Now, despite the official medical findings, mabilis kumalat sa social media ang haka-haka na may kinalaman daw si First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo. Mailan pang nagsabi na siya raw ay na-detain pa ng US authorities. May nagsabi ring kasama raw siya ni Paulo sa mismong hotel room. Pero, let's be clear, there is no evidence po linking First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Walang opisyal na dokumento, ulat ng pulis o pahayag ng coroner
na nagtuturo kay Liza Marcos bilang may kinalaman sa insidente. Now, why do I believe this rumor is illogical to begin with? This is practically a clear case of what I said earlier, a clear case of guilt by association. Let's break this down clearly. Guilt by association is a fallacy, and this happens kapag inaakusahan mo ang isang tao na guilty, complicit, or tainted simply dahil may connection siya professionally, socially, or by proximity sa ibang tao. Let me give an example of this fallacy in this context. Paulo Tantoco was part of Liza Marcos's entourage. Paulo died of cocaine overdose. Therefore, Liza Marcos must be involved in his death, or that Liza Marcos must also be a cocaine user. That conclusion po does not follow. And as I said, this is a classic example of guilt by association dahil, una, walang ebidensya na siya ang nag-supply ng drugs o alam niya na gumagamit si Paulo ng drugs. Pangalawa, wala ring ebidensya na gumagamit siya ng nasabing droga kasama si Paulo. Pangatlo, walang ebidensya na nasa kwarto siya nung nangyari ang insidente. Pang-apat, walang official investigation na nagturing sa kanya bilang person of interest. And lastly, walang law enforcement or coroner finding na nagsasabing may kinalaman siya sa kahit anong aspeto ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Pero ito etong sinasabi ni attorney, anong video na to ni, ano to? Ang pangalan niya, Fiscal EJ, ay paglilinaw lamang po ito kung guilty, kung merong mga katibayan. Pero ngayon alam naman na namin na wala talagang lalabas ngayon. Ngayon walang lalabas. Pero eto, alam naman na natin na never pang nag-fake news ang mga Duterte. Never pa yan. Lahat ng mga sinabi ng Duterte, mga nagkatotoo na. Sinabi niya about kay Saldico, kay Marcos Jr., kay Liza, nagkakatotoo na. At obvious na ngayon. Mismong kapatid na, asawa na ng kapatid ang nagpatotoo niyan. At masihigitan pa kapag inilabas na ni Saldico yung about kay Liza Araneta Marcos. At ito yung sinabi dati ni BP Sara Duterte. Tahasang pinangalanan ni Vice President Sara Duterte si First Lady Liza Araneta Marcos na sangkot anya sa drug overdose sa Estados Unidos. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Iginiit din ni BP Sara na ginamit lang ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu na kinasangkutan ng unang ginang. Dito wala silang nasabi dito. Ang sinabi lang dito ni Auntie Claire, fake news. Pero biglang nagsalita yung kapatid na gumagamit nga ng droga si Liza Araneta Marcos. So sino ang papaniwalaan namin sa inyo, Auntie Claire? Ito, pakinggan nyo. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos. Doon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos, at nandoon sa police report cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Yan Ang linaw nun, alam nyo, never pa hong nagkamali ang mga, lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte sa mga sinasabi niya sa mga interview sa kanya. Ngayon dito, ito yung isa nating pag-usapan. Dito ang linaw-linaw ho dito sa sinabi ni Amy Marcos, yung mapatungkol kay First Lady Liza Araneta Marcos. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag ng palasyo na walang basihan at nakakahiya ang mga aligasyon ni Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano ang kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa ng senadora sa harap ng libu-libong dumalo sa protesta ng Iglesia ni Cristo, hindi lang Pangulo ang gumagamit ng droga kundi pati ang First Lady.
at kanilang mga anak. Pinalagan yan ng anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos na sinabing hindi asal ng tunay na kapatid ang ginawa ng kanyang tiyahin. Tugon naman ng senadora, handa siyang magpa-DNA test kung magpapa-hair follicle test ang pamilya Marcos. Nakatutok si Jonathan Andal. Batid ko na nagda-drug siya. Ang aligasyon na yan ni Senadora Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos kagabi agad na pinalagan ng palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakakahiya at desperada na ang senadora. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban Ayan na. sa sarili niyang kapatid Siya yung tunay na kapatid si Auntie Claire. at pati kay First Lady? Kundi makapanira lamang. Walang basihan. Matagal ng issue to. Doon ako tawa sa walang basihan. Alam niyo kung bakit, mamaya ako explain kung bakit ko pinapanood sa inyo ulit to. Sinasabi niya rito walang basihan. Putay na kapatid yun, walang basihan. Gago ka ba? Pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan nyo dinadala ang issue. Wala daw makita. Nakakahiya, Senator Amy. Nakakahiya. Gate ni Castro, dati nang nagnegatibo sa drug test ang Pangulo. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. So yun, hindi na natin masyadong tapusin to. No. Eto nga yung sinasabi ko sa inyo. Asan din? Yan. So dito, napakaliwanag na ho sa atin ngayon na yung mga kasi dati hindi ko talaga din masyadong pinansin tong issue na to. Kasi nga, una-una, walang masyadong ebidensya laban kay Lisa Araneta Marcos about dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Pero nung nagsalita na si Senator Amy Marcos mapatungkol kay Lisa Araneta Marcos, doon talaga yun yung pinakamalaking ebidensya. Kasi wala talagang ibang magpapatunay na kung addict ba, kung kahit yung hair follicle test na yan, kung sakaling magawa yan, mas dihamak na mas patunay yung sinasabi ni Senator Amy Marcos kasi kapatid siya. So ngayon dito, grabe, sobrang kumukulo talaga at sobrang naiinis ako dahil biruin nyo, nang dahil para maiwas lamang yung atensyon ng mga Pilipino na hindi mabisyo yung kanilang bisyo, para lang hindi mabisto yung kanilang bisyo, putang ina. Ang ginawa nilang diversional dito sa issue na to ay si Pangulong Duterte. Yung taong matanda na. 80 years old. Na halos hindi na makalakad. Kaya ako to ipanapanood sa inyo. Gusto ko pong ipamukha sa inyo mga kababayan, mga banateros, na sobrang kademonyohan nitong mga hayop na to. Na para lang mapagtakpan yung kagaguhan nila na ginagawa, pati yung buhay ng isang tao na naging maganda naman at naging maayos naman ang pamumuno dito sa bansang Pilipinas, yun ang kanilang pinangtaklob, pinangtapal doon sa issue na yun. Sobrang sakit lang ho sa akin bilang isa ako sa mga talagang nagmamahal sa mga Duterte, hindi dahil sa kanilang personal na buhay, hindi ganoon, hindi porket hindi ako diehard fan. Kaya ako mahal ang mga Duterte dahil sa ginagawa at sa mga nagawa nila at magagawa pa sa bansa natin. Doon ko sila minahal. Sobrang sakit lang sa akin na putang ina, nang dahil sa droga, nang dahil sa pagsasyabu nyo, isinangkalan nyo yung matanda. At ngayon, naghihirap na nasa ibang bansa ngayon. 'Di ba? Kaya nga yung bali-balita na itong si Saldico ay may hawak na ebidensya laban dito kay Lisa Araneta Marcos. Tangina, Saldico, ilabas mo na. Huwag mo nang patagalin yan.
Wag mo nang patagalin yang ano na yan, Saldico. Yang hinahawak-hawak mo ng mga ebidensya, may mga video daw, may mga kasi alam nyo, sa totoo lang, wala din talagang pakundangan etong mga to. Na kahit pala daw etong si Saldico, alam niya yung pagdudroga ng mga ito. Kaya yan yung dapat natin ipanawagan kay Saldico na ilabas niya na rin yung nalalaman niya mapatungkol sa pagdudroga ng mag-asawang Marcos ayon kay Amy Marcos. Grabe no, ang tindi ng ganito no. Biruin nyo. Tsaka ito tutusin, ayoko naman talaga idamay din dito si Paulo Tantuco dahil yan po ay namayapa na at at nakikiramay ho tayo doon sa kanilang pamilya. Pero alam ko na balang araw magsasalita rin kayo about dito. Alam ko balang araw lalabas din kayo at hihingiin nyo rin yung hustisya na hustisya na gusto nyong makuha dito kay Paulo Tantuco. At may sa tutusin nga lang, hindi ko lang kasi pwede sabihin na isa sa mga malapit dito kay Paulo Tantuco ay hindi itago na lang natin siya sa siya po ay dating kaibigan. Hindi. Pangit Sabihin na natin, sige, kaibigan siya ni Paulo Tantuco na talagang ngayon ay naniniwala din siya na may kinalaman si Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantuco. At dahil nga doon sa sinabi ni Senator Amy Marcos, talagang maaano natin na talagang maano natin na etong si Liza Araneta Marcos at yung sinasabi ni Amy Marcos ay talagang totoo na ito ay gumagamit ng pulburon at ayun nga talagang may umano doon, may nagbuhis ng buhay doon dahil sa ginagawa nila So yun, mapunta naman tayo dito kay dito pala, eto pala, may papakita ko sa inyo, eto. Usapang kabit. Ito po ay post ng Ito, tingnan natin. Ito po ay post ng Abante News. Abante News. Dito kasi tawang-tawa ko. Dito. Kasi, putang ina, kilala ko yung... Sabi niya, ito, Cabinet Secretary pumiyok sa kabit na stop. Cabinet Secretary pumiyok sa kabit na stop. Sino kaya ito? Malupit dyan, no? Sino kaya to? Bibigyan ko kayo ng parang kahit paano may chismisan din naman, di ba? Cabinet Secretary. Tignan nga natin ngayon mga pangalan ng Cabinet Secretary. Cabinet Secretary. Secretary Marcos 2025. Tingnan natin ang mga Cabinet Secretary. Ang mga kanilang mga pangalan. Oo. Meron dito na si Lucas Bersamin, Ralph Recto. Puro mga puro mga secretary. Sani Angara, Tess Lazaro. Siyempre, Ralph Recto pa rin. Frederick Go, Vince Dizon. Secretary of Health, si Ted Herbosa, Gilbert Tedoro, si Susan, si Hans Kakdak. Sino pa itong mga Cabinet Secretary na to?
So maraming iba. Doon sa mga nabanggit ko, ay isa doon yung tinutukoy dito. At etong cabinet secretary na to, eto din daw ang nagbibigay ng mga babae sa mga politikong ay, naku po. Dapat pala, hindi ko muna to nilabas dito, no? Dapat pala, kinuha ko yung, nagpa-voice record ako. Pero sino kaya tong cabinet secretary na to, no? Putan, nagkakabitan na kayo dyan sa loob, ah. Siguro hindi rin talaga maiwasan yun, eh, no? Yung mga kabit-kabit nila dun sa loob, eh, no? Eh, kung maganda nga naman, katulad nung, yung sa likod ni Rapi Tulfo. Kaya ano pala yun? Kay Rapi Tulfo palang sekretary yun. Yung nag-viral na maganda. Oo. Eh kung ganun ba naman, di ba? Talagang talagang may bibigay eh. Nasaktan nga daw yung isa. Kasi tinanggal na ni Marcos yung kabit niya. Ay! Tangina, ba't ako nadulas? Nadulas ako. Sino yun? Sinong tinanggal? Oo, wala na daw kasi dyan. Kaya medyo lonely na tong si Stop. Hindi na siya masaya. Oo, itong kabit na Stop kasi yung isa sa cabinet secretary tinanggal na. Alam niya na kasi na. Ay, nako. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo dito sa usapan? O nga pala, no, yung sinasabi kong part 6 at ilalabas ni Saldico na mapatungkol kay Rilsa Araneta Marcos. Abangan natin yun. Abangan natin. Abangan natin yun. So ano pong may kukomento nyo? Kayo po ba ay naniniwala na itong si Rilsa Araneta Marcos ay talagang dawit sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? At ano po bang masasabi nyo na talagang para lang mapagtakpan ang isyong ito ay inalay po nila ang isa sa mga, hindi isa, kundi nag-iisang best president ever ng bansang Pilipinas na si Pangulong Duterte. At dito sa sino nga ba itong cabinet secretary na merong kabit na staff? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pepindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At tayon, yung mga kasamaan ko rin sa Banateros Brothers na sila Banat Baiko, Choli, Master Judea, Boss Dada, Sir Jack, Paring RJ at ako, syempre. At sila PH Update, Don Mar TV at syempre ang SMNI, ang DCAR 1026 at kung saan nyo ba kami mapapanood tuwing Sabado. Syempre, please subscribe, Vox Populi, ang boses ng bayan. Diyan nyo kami mapapanood sa Facebook at YouTube. Yan, so maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka